Nagsumiti po kayo ng position paper at may 4 na punto po kayo na binabanggit dito. Ang sinasabi ninyo, kailangan genuine or tunay na batas ang kailangang maipasa at hindi lang basta pangalan at on paper. Kayo na po mismo ang magpaliwanag. Doon po sa mga napag-usapan kahapon, meron po ba kayo kahit isa doon sa nakita na posibleng yun ang gamitin natin o kaya pagsamasamahin natin yung 21 na panukalang batas para makabuo talaga tayo ng isang anti-political dynasty bill na poprotekta po sa taong bayan? Okay, ang normal na proseso naman po sa paggawa ng batas ay i-consolidate talaga yung best features di umano ng mga pending na anti-political dynasty bills. So far, para lang may konting disclaimer tayo, ang napag-aralan namin at yung produkto ng aming position paper ay yung 19 na pending na House bills. Last minute na dagdag yung dalawa, pero pinasadahan naman namin, halos pareho rin naman eh. Kaya relevant pa rin kahit papano yung position paper na sinumite namin. Basically, ang 4 na characteristics na nakikita naming dapat na siguradong maisasama sa genuine anti-political dynasty law. Una, gaya ng nabanggit ninyo, sa saligang batas naman, wala namang sinasabi na national, pwede, regional, or local, hindi. Basta ang punto naman, dapat i-prohibit yung political dynasty period. Ang kailangan lang i-define ay paano mo ba bibigyang kahulugan yung political dynasty. Yun yung unang punto namin. Yung fourth degree of consanguinity, which is common sa maraming mga sa nakapending na bill ngayon, katanggap-tanggap po yun. Merong iba kasi hanggang second degree lang, magandang isagad na natin sa fourth degree. Pero ang realidad din naman sa ating mga politiko, dapat ikonsidera din natin. Beyond familial relation and beyond blood relation, dapat kasama rin yung mga, I'm sorry to say, yung mga may partner, yung mga may intimate relation sa mga may asawa ng mga politiko natin, kasi yun naman yung realidad na minsan yung mga nakikikohabit sa mga politiko sumasalang din sa politika. So dapat mas maging broad yung pakahulugan ng dynasty. So it should go beyond blood relations but also intimate relations. Dapat nandun din. Ikalawang punto, dapat din nating tandaan na yung party list system, hindi tayo sigurado na maipapasa yung genuine na party list reform law na ninanais natin. So might as well incorporate yung provision on anti-political dynasty law para maisama yung party list reform na kinakailangan natin. In other words, dapat walang lugar yung mga political dynasty sa party list system, hindi sila dapat maging party list nominee, at yung mga political dynasty hindi dapat binabankroll yung mga party list where they will be putting placeholders or dummies. Kunwari, hindi sila yung nagko-control pero sila yung behind the scenes. At nangyayari din yon sa aming pag-aaral, minsan sila, yung mga dynasty, yung nag-finance ng mga party list group bilang dagdag na upuan at para magamit nila itong mga party list group na binuo po nila. Yung isa ring punto na hindi masyadong natalakay unfortunately sa mga pending bill, yung usapin ng appointive position sa government. Kasi tama naman, we can focus on elective positions pero i-considera din natin na yung realidad ng presidential appointment na aabuso to the point na magkakamag-anak yung ina-appoint sa senior level or high level government positions. Sinulat namin dun sa aming position paper, having brothers in Congress is as unacceptable as having brothers in the cabinet. Alam naman siguro ng publiko sino-sino pinapatungkulan namin, pero ganun yung itsura dapat ng isang tunay na anti-dynasty law. Hindi lang simpleng elective positions yung titingnan, pati yung appointive positions dapat na
busisiin din natin. I do understand meron namang anti-nepotism provision sa Code of Conduct tsaka iba pang related laws natin, pero hindi sapat yung mga anti-nepotism provisions na ito to cure yung dynastic tendencies sa appointive positions po. So far yun yung nilalaman. Quick shout out lang, yung amin pong position paper ay readily available naman po sa aming X page at saka sa aming Facebook page po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!